Pangalan, Jelly Concepcion. Trabaho, photographer. Ayun, hello sa lahat. Good morning. At marami tayong pagkikwentuhan ngayong araw. Kikwento ko sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko kapag nagkakaroon ng artist block, or creative block. Sa ibang tao, siguro burnout, ganyan. At ngayon, kahit nasang estado ka na ng karir mo, hindi mo talaga maiwasan yan. So, ayun, pagkwentuhan natin yun maya-maya. Tsaka, ayun pala, share ko rin yung storya behind dun sa collaborative na billboard na ginawa namin kay kasama si Dayonela. So, kikwento ko rin yun mamaya. Pero bago lahat, samahan nyo muna ako. Lumabas kasi yung araw ngayon, kaya nag-request si Nara. Actually, ako rin, matagal ko na rin gusto na dalhin si Nara sa playground, kasi nga, tagal na umuulan, so hindi kami makalabas. Kung mapapansin nyo, hindi rin kami makapag-bike, hindi kami makapunta kung saan-saan dahil bukod sa malamig, umuulan nga, So, ayun, lumabas yung araw ngayon, kaya samahan nyo kami, Tapos magkwentuhan na lang tayo pag uwi ko. So, ayun. Tara, let's go. Peace! Hindi nga ng fashion mo, patingin. Ano pa? Tara. Ano tayo? Lakad. Babay ka muna. Imagine if they had names. Sino? Sina. But we don't know their names. So, and we don't know how they feel since they're bugs and we don't understand what they mean. Even animals. But animals understand us. Tingin mo? Galing sinabi ni Nara, baka daw feeling ni Nara naiintindihan daw tayo ng mga hayop. Tapos yung mga salita nila hindi natin naiintindihan. What if humans talk like this? Meow, meow. And cats talk like this. Oh, hello. Is that silly? Pwede. Jogging tayo para hindi tayo malamigan. Go. Up, stop. Uminit yung katawan mo. Hello. Hi ka. Hi. Hi. Nasa railroad na tayo. Ayun, so merong malapit na parang park dito, Aquatic park tawag. So malapit na sa may parang lake sa gitna. Tapos may playground, may mga pwede ka mag-picnic, pwede kayo mag-kids party, mga ganyan. So, tara. Ayan, dito na tayo, Bali, pwede doon. Pwede dyan maglakad, pwede rin dito sa may gilid talaga. Dito tayo sa gilid. Ayan, dito kami nagbabike ni Nara, dyan sa tulay na yan, pag ganun. Pero ngayon, dito tayo pupunta.
Ready, nak? Pagdasal mo, may mga bata. Para masaya. Nara. Di ba? So ayan, dito na kami sa playground, no. Itong playground na to puro kahoy. So bahala na kung ano yung tsura ngayon, basa o hindi. Tingin mo na, Nara. Bilis, laro. Enjoy. Bye. Dito lang ako, ah. Ha? Kailangan mong help? Oh? Psst. Happy? Nara? Ayun, no, buti nga nalabas ko na to si Nara. Nagigilty na rin ako dahil ilang araw na kaming nasa bahay, no, dahil nga malamig. Pero ayan, buti lumabas na yung araw, no. So hayaan lang natin siya maglaro dito. Ako tambay lang ako dito. Antay-antay kung anong mangyayari. Ayun, sa totoo lang, no, tagal ko na pinapanood si Nara maglaro sa mga playground. Na-enjoy ko na rin yung oras ko habang nanonood ng sa kanya. Pati siguro dahil wala rin akong ginagawa pag nandito ako. So parang ano na rin siya. Pwede ka na parang meditation na din, no? Kasi nakaka-relax naman yung nakikita mo, mga batang naglalaro, nag-enjoy. So parang gano'n. Gusto mo dyan? Halika. Lipat ka. One hand lang. 2, 3, go. Yan. Swing para lumalapit ka. Lamig. So ayun, no, dun sa dating school ni Nara, dun namin natutunan yung ano yung importansya ng ng pagle-layer ng damit, no, sa mga bata. Hindi lang sa forma, pero dahil sa kunyari malamig or mainit, dapat yung mabilis nilang mababawasan o madadagdagan yung damit nila, no. Mga bata kasi hindi naman nila, basta nag-enjoy sila, minsan hindi na nila sinasabi na giniginaw sila o naiinitan sila, no. So ayun, mahalaga din yun, no. Hindi lang siya aesthetic. So ayun, no, medyo tamang laro lang yung ginawa ni Nara kasi malalaki na yung bata dun sa playground, no. Saka wala siya masyadong kasing edad. Madalas kasi to pag nakakita siya ng playground, mabilis siya magkaroon ng kaibigan, no? Lalo yung kasing edad niya. Pero ngayon wala eh. Mga malalaking bata na lalaki. So ayan, tinamad siguro. So ayun, no, ang mahalaga lang naman eh naarawan na kami. Tapos si Nara at least nakalabas siya. So baka umuwi na rin kami, baka bumili muna kami ng hot chocolate siguro, no, para ano mainitan yung ano namin, yung tiyan namin, pati yung katawan namin. Ano yan?
Go! Punta na dun sa Riles. Ano yung Riles? Riles. Ano yun? Hulaan mo. Reels. Tama. Railroad. Diba? All it is warm. Ano? All it is warm. Hindi masarap? Baka dahil dahil nag-chocolate cookie ka. Oh, that's why. Parang inaantok ka eh. Antok ka pa yata. Uwi na tayo? Yeah. I think I know why I'm tired. Ano? I think I know why I'm tired. Bakit? Maybe because I woke up too early. Kaya maaga ka nga nagising. I always wake up early. Ayun, kauwi lang namin, no? So, naisip ko gumawa ng lunch para kay Nara. At may nakita ko dito na binili namin sa Japantown na mga ramen, no? So, ito yung gagawin ko para kay Nara. Ito yung ramen, pakita ko sa inyo. So, ito yung ramen, no? Pwede na daw dalawa dito. So, yuzu flavor soy sauce. So, ito yung gagamitin natin. Gawin natin to, tsaka meron pa kaming tempura dyan. Ay, gagawin ko rin, no? Para medyo Japanese ang atake natin ngayong araw. Ngayong lunch, no? Para kay Nara. So, tara. So, ayan lang yung laman niya, no? Noodles, pati parang soup base na ilalagay mo, no? So, para hindi lang ganyan, naisip ko, lagyan ng mushroom na lang, no? So, lagyan natin ng mushroom para naman may gulay, para hindi boring at masustansya. So, tara. So, mamaya, i-ano natin to. Sama siguro natin sa pagpapakulo ng noodles, no? Para magdagdag din ng konting lasa dun sa sabaw. Kasi madalas hindi ko naman nilalagay yung buong sauce, no? Ano lang kalahati. Kasi minsan medyo maalat yan eh. Okay lang. Yun, tapos init na tayo ng tubig. Mabilis lang to. So, naisip ko pala mag-boil na rin ng itlog, no? Hati na kami ni Nara dito para dun sa ramen. Nakakainin namin yan. Boil ko na rin yan. Pinagsabay ko na yung itlog pati yung mushroom. Para mamaya ilalagay ko na lang dyan yung ramen. Tsaka yung soup, yung ano. Ayan, niluluto na rin yung tempura kasabay. So, ganyan, no? Kapag parent ka na, pag magulang ka na, kahit ano pang naambag mo, no? Napatunayan mo sa earth, o sa bansa mo, ang pinakatrabaho mo pa rin, pagsilbihan ng anak mo, no? So, ayan, gagawa tayo ng pagkain. Siyempre, hindi naman yan makakapagluto mag-isa. So, ikaw ang gagawa lahat, no? Na ginagawa na naman ng lahat ng magulang mula pa nung panahon ng mga taong tabon, no? So, walang dakila doon. Normal lang yun. Yun lang, peace! Ayan, lagay na natin yung ramen, no? 2 minutes lang to. So, let's go. Umusok-usok pa nga. Ayun na, yung ramen na may mushroom, no? Itlog na lang. Gagawin ko lang itlog, mabilis. Tapos tawagin ko na si Nara. Umusok pa oh. Panis. Ayun na, no? Lagay lang natin nun sa ramen. Hati lang kami ni Nara. Yup. Nara! Let's go! Ayun, kain muna kami. Peace! Gabay ka muna.
So, nakabalik na nga tayo, no? At nag-enjoy naman daw si Nara kahit na medyo mabilis lang kami sa labas. Dahil nga, no, nagpunta kami ng playground, puro lalaki yung naglalaro, no? Tsaka malalaki na. Baga, rough na yung laro nila. Nagtatalunan, nagtatakbuhan, ganyan. Si Nara, madalas to, pag giniwan mo siya sa playground, ilang minuto lang may kasama na siya, no? Pero yun nga, dahil wala masyado siyang kaedad dun, ngayon medyo sabi niya okay na daw siya. So, bumili na lang kami ng hot chocolate, tapos tumambay saglit, tapos umuwi na rin kami. Pero okay naman siya, no? Nagdo-drawing lang dito ngayon, tsaka siguro manonood yan mamaya-maya. So, okay naman siya. Anyway, ayun, pag-usapan na natin, no, mga bagay na ginagawa ko pag nagkakaroon ng creative block, no? Or siguro burnout na rin, pwede nyo sabihin sa mga kung ano yung trabaho nyo, no? So, yun lang, yun yung parang tinatamad ka, no? Or wala kang inspiration na gumawa pa ulit. So, I'm sure nagkakaroon tayo lahat niyan, kahit ano pang work mo. So, ayun, kaya ako ginawa yung video na to, no? Gusto ko rin malaman kung ano yung mga ginagawa niyong paraan, no? Para magkaroon ulit ng inspirasyon, no? So, ayun, umpisa natin, no? Wala akong notes, pasensya na kayo. Tatry ko lang maalala lahat. So, umpisa natin dun sa pinaka masasabi kong mahirap gawin or yung pinaka hindi ko mare-recommend sa lahat. Pero ito yung pinaka madalas kong ginagawa, no? So kapag tinatamad ako mag-drawing or kung ano yung kinatatamad akong bagay, ang una kong naiisip gawin is baka kailangan ko lang siyang gawin pa ulit. So medyo harsh, no, sa sarili. Pero ayun talaga yung ginagawa ko minsan. Pag kunyari tinatamad ako mag-drawing, iniisip ko, baka sign lang yan, no? Na gawin ko palalo. So, gagawin kong do-drawing ulit ako. Kung tinatamad ako kumuha ng pictures, gagawin ko, mag-shoot ulit ako sa labas or kakalikutin yung mga camera, ganyan. So, ayun, no? Medyo hindi siya, feeling ko hindi siya okay para sa iba. Pero sa akin, gumagana siya, no? Siguro dahil din gusto ko nandito lang ako sa lugar ko or dahil feeling ko malaking part din dahil trabaho ko siya at minsan feeling ko wala akong allowance or wala akong time para magpahinga na gumawa, no? So, ayun, yun yung una kong ginagawa. Medyo, medyo brutal, no? Pero, ganun talaga. Pangalawa naman is, medyo malapit pa rin siya dun sa act ng, or dun sa ginagawa mo. Pero more on, pagko-consume, no? Ng mga bagay na yun. So, imbis na mag-drawing. So, ayun, no? So, imbis na mag-drawing or kumuha ng pictures, ang ginagawa ko is nagko-consume, no? So, nanonood ng documentaries about art, nanonood ng mga buhay ng mga artist na gusto ko. Marami naman sa YouTube, no? Ano pa bang ginagawa ko? Nakikinig ng podcast about photography or nagko-consume, no? Nagbabasa ng libro, bumibili ng libro, bumibili ng film. So medyo siya, no? Nandun sa layer ng consuming, no? Kasi mahalaga rin naman yun, no? Sa ginagawa mo, kailangan i-consume mo din siya, no? Kumbaga, kailangan mo siyang maging part nung system na yun, no? Para rin gumana. Para gumana din yung buong system, no? So,
ayun nga, tulad niyan, pag tinatamad akong gumawa ng videos, nanonood ako ng YouTube, ng mga vlogs. Pag tinatamad akong maglinis, nanonood ako ng mga naglilinis, ganyan. So, tingin ko okay lang siya. At ayun, mas madali-dali siyang gawin, no? So, ayun, ginagawa ko yun. Pangatlo is medyo malayo-layo na medyo malapit pa din. So, ayun, no? Bali, lumalabas ako, naglalakad. Pero yun pa rin yung nasa utak ko, no? Kumbaga yung ma-inspire, no? So, maglalakad ka sa mga art gallery. Medyo may effort to, no? Pero mas okay din kasi wala ka sa bahay. So, yun nga, punta ka sa mga art galleries, manood ka ng movies na hindi naman kailangan tukol sa art, pero medyo pwede na. Or kung malapit-lapit sa gusto mo or sa ginagawa mo, no? So, ayun, yun nga, nanonood ng gig kung meron, no? Na-inspire din ako sa mga ganyan. At, ano na ba mga nasabi ko, nagpupuntang galleries. Kumbaga, nandun pa rin sa utak mo yung gusto mo gawin, no? Pero lumabas ka na ng bahay. So, okay na rin siya para sa akin dahil una sa lahat, naarawan ka, no? Pinakamahalaga. Pangalawa, nakikita mo pa rin yung, kumbaga naghahanap ka pa rin ng mag-stimulate sa utak mo. So, ayun, ang pinaka ginagawa ko ito, so dalawang ginagawa ko, no? Yung dulo, or ito. So, dalawang extreme, no? So, pang-apat naman is yung pinakamalayo na siya sa art, no? Or sa ginagawa mo. So, ang ginagawa ko kasama sila na pupunta sa park, lumalabas, kumakain sa labas. Wala nang art masyado, no? Nakatingin lang, pupunta na dulo ng para tumingin sa dagat, ganyan, sa mga port. Ayun, minsan naglalakad lang talaga, no? Aimlessly. Kumbaga, kung saan lang abutin, tapos pwedeng maglakad pabalik. Pero hindi ko siya iniisip na magtingin ng art or tumingin kung anong ganyan-ganyan. Ang nasa isip ko lang is maglakad, mag-relax, mag-meditate habang naglalakad. So, naalala ko sa Philippines noon. Pagka ganyan yung pakiramdam ko is naglalakad lang ako sa Manila Bay, no? Dire-diretso mula sa amin. Punta lang Manila Bay, tapos minsan pagpagod na, mamasahe na lang ako pa uwi. So ayun, no, parang ganoon lang yung ginagawa ko, yung layers lang. Kumbaga, una is malapit pa rin dun sa trip mo, or yun mismo, yung trip mo mismo yung gagawin mo, no? Kung ano yung kinatatamaran mo, yun yung ginagawa mo. Tapos paluwag lang siya ng paluwag, no? So yun lang, una, medyo harsh, gawin mo yung kung ano yung kinatatamaran mo, gawin mo palalo, baka gumana. So, pangalawa, medyo malayo doon, no? Pero mag-consume ka ng mga bagay na medyo may connection doon sa ginagawa mo. Pangatlo, lumabas ka, na yun pa rin yung idea, no? Magtingin or na yun pa rin yung nasa isip mo. So, ayun. Tapos pang-apat is talagang unhinged, no? Dun sa trip mo. Talagang mag-relax ka lang talaga. Mag-meditate ka, sarili mo. So, yung ginagawa ko madalas, either yung una or yung pang-apat, no? So, yun lang. Ayun, binilisan ko lang, no? Kasi minsan umabot ako pagka nagtitrip ako magkwento, minsan abutin talaga ako ng 30 minutes sa pagkikwento eh. Pero ayun, yun yung mga ginagawa ko, no? Gusto ko malaman kung ano yung mga trip nyo, mga ginagawa nyo dyan naman sa kapag nababurnout kayo, no? Siguro comment nyo kung ano yung trabaho nyo, tapos kung ano yung ginagawa nyo kapag burnout kayo. Kasi magkakaiba tayo ng trabaho.
I'm sure yung iba sa inyo nasa opisina. So hindi ko alam kung paano kayo mag-cope sa burnout, no? Pero ako as a freelance artist, ganun yung ginagawa ko. So ayun, kwentuhan nyo ako lang dyan kung ano yung mga trip nyo kapag ayan, tinatamad kayo, no? Or a burnout nga, or artist block, creative block. So ano pa ba? Ayun lang pala, una, no? Gusto ko lang mag-thank you sa partner natin na TapTapSend, no? Salamat sa mga gumamit na nung code. At parang marami nang gumamit, no? So, kasi solid nga sa mga OFW dyan, mga kababayan dyan sa abroad tulad ko. Or kahit kayo yung nasa kabilang side ng mga nasa abroad, kayo yung tumatanggap ng mga remittance. Ayan, kwento nyo sa mga kamag-anak nyo, no, itong TapTapSend. So ito kasi ginagamit ko lalo ngayong Pasko, no? Huwag mo naman takbuhan yung mga inaanak mo. Hindi, tsaka malaki rin yung ano niya, yung nadadagdag, no, pag ginamit niyo yung code. So $20 sa Amerika, sa Canada parang ganun din. So nag-iiba-iba siya per country, no? So basta lahat ng link ilalagay ko dyan at check nyo na lang, no? Kung trip nyo, gamitin nyo. At ayun, kikwento ko lang, no? Yung Dionela collab na nangyari, no? So yun nga yung billboard nila na I'm sure pag nilabas ko to, na-post ko na yun, mga yun. So ayun lang nangyari, nag-contact lang sa akin yung side nila. At para, oy, gusto mo bang makipag-collaborate, no? Ang galing kasi nakikinig kami din ng mga kanta niya. And ngayon parang mag-dedicate na ako ng billboard, no? Para sa mga mahal ko sa buhay. So, ayun yung nangyari. Ang galing. Actually, matagal ko nang ini-imagine kung ano yung tsura ng pictures nila Bea at Nara na malaking print, no? Ini-imagine ko nga lang print na kasing laki ng ng pader, no? Pero mas malaki pa yata yung billboard. So ayun lang, nakakatuwa kasi nangyari na siya. First time ko nakita yung pictures ng ganung kalaki. Ayun lang, no? Puntahan nyo kung may time kayo. Check out nyo, no? Kasi hindi ko na yata makikita, no? Hindi na yata kami aabot pag uwi dyan. Kasi January pa. So, ayun lang, no? Uwi pa lang kami sa January, no? So, magkita-kita tayo. Meron akong group sa Facebook na doon ko lalagay lahat ng schedules, no? Kung ano-ano. Kung may mga nanonood dito na gusto mag-inquire about sa mga talk, sa mga school, workshop, or kung ano-ano man, basta message nyo lang ako sa kahit saan, sa Instagram, sa Facebook, kahit saan. Ayan, tatry ko sagutin. Tapos ayun lang, nandito yung mga, lalagay ko lang lahat ng link, no? At hindi ko alam kung dito na matatapos yung video, pero ayun, kwentuhan nyo ako sana kung ano yung mga ginagawa nyo, no? Anong trabaho nyo, ano yung ginagawa nyo pag tinatamad kayo. I'm sure iba-iba tayo ng coping mechanism kung paano para makabalik dun sa group na tinatawag, no? So ayun lang, magkita-kita tayo ulit. Tagal ko na palang dumaldal dito, 15 minutes. Papakita ko lang yung mga videos ng billboard at videos, pictures. Tapos ayun, next week siguro gusto kong gawin nga na ikwento lahat ng images, no? Yung mga story behind ng mga images sa intro ko. So ayun, kita-kita ulit tayo, no? Next week. At ayun, malapit na magpasko. Merry Christmas sa inyong lahat. Tatry ko gumawa ng Christmas vlog, no? So ayun lang, kita-kits tayo ulit, guys. Salamat sa inyo. Mag-iingat kayo lagi at yan, relax lang, no? Try lang natin gawing basic lang, no? Relax lang ang lahat na nangyayari
So, ayun. Yun, update pa pala, no, dun sa may ticket ko, sa citation na binigay sa akin dun sa trend. So, kinontest ko nga, no, at ang resulta ay, unfortunately, hindi sila sumite sa akin, no. So, kumbaga, naniwala sila na talagang intention ko na hindi magbayad dun sa trend, no. Ako naman, kung yun yung naisip nila, so, wala, kailangan ko magbayad ng fine, no. So, ganun talaga. Naisip ko na lang, more earn ko na lang yung ibabayad ko dyan sa ibang paraan, no. Dahil nga, para sa akin, inosente naman ako, so, babalik lang din sa akin yun. Pero, yun, ganun talaga ang buhay, no. So, relax lang tayo lahat, at, ayun, mag-iingat kayo lahat. Okay. Peace.